君が演じる少女が殺された場所だ。私、あの子の顔知ってた。あの子の記憶が私の中に。ずっと一緒だよ。Mga tropa, hindi na siguro bago para sa atin ang mga bagay na maiuugnay sa salitang reincarnation. Pero kayo, maniniwala ba kayo kung sasabihin kong may mga tao, partikular na mga bata na nagsasabing sila umano ay nabuhay noon at ipinanganak lang muli? Totoo kaya ito? O tanging imahinasyon lamang nila ang lahat ng ito? Manatili lamang pong nakatutok sa video nating ito mga tropa dahil iyan ang pag-uusapan natin sa video nating ito ngayon. Magsimula tayo sa anak ng mag-asawang Pollock. Pinangalanan nila itong sina Jacqueline at Joanna. Masaya ang mga bata at malulusog. Si Joanna ay mayroong balat sa kanyang tiyan samantalang si Jacqueline naman ay mayroong peklat sa kanyang noo. Nang sa di inaasahang pangyayari mga tropa ay naaaksidente sila ng isang kotseng minamaneho ng isang babae. Isa ito sa napakatunog na kaso noong mga panahon yon dahil ang hinala ng ilan ay sinadya umano ng babaeng driver na ito na sagasaan ng mga bata. Nang dumaan ang panahon ay nagkaroon muli ng anak ang mag-asawa at sa pagkakataong ito ay kambal na babae ang kanilang naging anak. Pinangalanan nila itong si Jillian at si Jennifer. Malakas ang paniniwala ng mag-asawa na ang kanilang kambal ay ang reincarnation umano ng kanilang pumanaw na mga anak. Si Jennifer kasi ay mayroong peklat sa noo niyang gaya ng kanyang pumanaw na kapatid na si Jacqueline. At si Jillian naman ay mayroong balat sa tiyan gaya ng kanyang pumanaw na ating si Joanna. Nang matutong magsalita ang kambal ay tinatawag nila ang kanilang mga laruan sa kaparehong pangalan na ginagamit ng kanilang mga pumanaw na ate. At ang nakakapagtaka ay alam na alam nila ang mga lugar ng mga laruan na ito. Gaya na lang kung saan nag-aral ang kanilang mga pumanaw na ate, kung saan ito na-aksidente. At alam nyo bang may trauma din sila sa sasakyan? Sige nga, isipin nyo nga mga tropa, paano at saan nila malalaman ang mga yon kung hindi sila ang reincarnation ng kanilang mga pumanaw na ate? Isunod naman natin ang kwento ng batang nagngangalang Ryan. Noong 4 na taong gulang pa lamang ang bata ay talagang nakakamanghana. Nakakabahala ang kanyang mga sinasabi. Nagsimulang umarte si Ryan na parabang nagdidirect ng isang movie na kahit sa pagtulog ay bigla na lamang itong sisigaw ng action! Gaya ng ginagawa ng isang direktor. Madalas pa nga sa kanyang pagtulog ay maririnig na lang siyang sumisigaw at kapag nagising na siya ay sasabihin niya sa kanyang ina na "My heart exploded in Hollywood." Habang hawak-hawak ang kanyang dibdib na wari, talagang masakit ito. At isang araw ay sinabi niya sa kanyang ina na palagay niya ay nabuhay na siya dati. Imagine mga tropa, 4 na taong gulang pa lamang ang bata ay sasabihin na niya ang ganong mga bagay. At sinabi pa ni Ryan na noon ay nakatira siya sa isang malaking puting bahay na may malawak na swimming pool. At syempre, yun ay matatagpuan lamang sa Hollywood na talagang napakalayo sa kanilang tinitiran. Hindi ito binigyang pansin ng kanyang ina pero nang mag-5 taong gulang na ang bata ay halos araw-araw na nitong sinasabi o binabanggit ang ganitong mga bagay. Sinabi pa nga ng batang si Ryan na siya umano ay may 3 anak na noon at nagsimula siyang malungkot nang hindi niya maalala ito at hindi rin masabi ng kanyang ina ang pangalan ng mga yon. Sa sobrang pag-aalala ng ina ay nagpunta siya sa isang aklatan upang maghanap ng mga libro o magazine na naglalaman ng itsura ng Hollywood noon. Sa isang larawan ay nakita ni Ryan sa libro ay napatigil siya at sinabing ang lalaking nakita niya ay si George. Sinabi niya sa kanyang ina na nagpa-picture siya na kasama si George. At nang magpatuloy ay may nakita pa siyang mukha at sinabi niyang, "That's me!" sa isang larawan ng lalaking nakita niya. Hindi makapaniwala ang ina sa narinig niya sa kanyang anak, mga tropa, dahil wala namang mga pangalang nakalagay sa libro. Pero nang magsimulang magsaliksik ang kanyang ina ay totoo ngang
George ang pangalan ng lalaking nasa larawan at ang kumpletong pangalan nga ng lalaking sinabi ni Ryan ay George Raft. At ito ay isang aktor sa isang pelikulang tinatawag na Night After Night na sumikat noong 1930s. Ang problema nga lang ay hindi malaman ng ina kung sino ba at anong pangalan ng lalaking sinasabi ng anak niya na siya umano yun. Hanggang sa malaman ng kanyang ina na mayroong taong eksperto o nag-aaral sa mga ganitong pangyayari at siya nga ay si Jim Tucker at ang kanyang ina ay sumangguni dito. Isang araw ay nagpunta si Tucker na may dalang 4 na larawan at ipinakita sa bata. Sa isang larawan ng babae ay sinabi niyang asawa niya umano ito. Sa tulong nito ay nalaman nila kung sino ang sinasabi ni Ryan na naging siya noon. At ito nga ay si Martin. Sa tulong ni Tucker ay matagumpay na nahanap ang pamilya ng sinasabing si Martin at lumipad sila patungong California upang personal na makapanayam ang anak ni Martin. Noong una ay ayaw pa nga nitong makipag-usap pero nang sabihin ni Tucker ang lahat ng impormasyong sinabi ng batang si Ryan ay napapayag naman ito. At sa kanilang paghaharap ay kinumpirma ng babae na lahat ng sinasabi ng bata patungkol sa kanyang ama ay 100% totoo. Paano nangyari yun? Paanong halos lahat ng impormasyon ng 5 taong gulang na bata ay tama? Wala namang nasusulat na impormasyon patungkol kay Martin sa internet. At dahil si Martin na isa lamang extra sa mga pelikula ay wala namang malalaking impormasyon na makukuha patungkol sa kanya sa internet. Kaya ano sa tingin niyo mga tropa? Totoo kaya ang sinasabi ni Ryan? Kung ano ang inyong komento ay maaari kayo mag-iwan ng comment sa comment section below. Ang susunod naman nating istorya ay ang isa sa pinaka-paborito ko para sa video natin ito ngayon. At ito ay ang patungkol kay James Leininger. Siya ay ipinanganak noong April 10, 1998 at gaya ng isang bata ay siya ang naging kasiyahan ng kanyang mga magulang noong mga panahong yun. Maayos naman sana ang lahat pero magmula nung matuto itong magsalita ay doon na nagkaroon ng nakakakilabot at talagang di kapanipaniwalang mga salitang binigkas ang batang ito. Ayon sa mga magulang nito, sinabi umano ng kanilang anak na hindi sila ang totoong magulang nito. Sa katunayan nga noong taong 2000 ay 2 taong gulang ang bata at sinabi rin nito sa kanyang mga magulang na naalala niyang siya ay naging isang piloto noong World War II. Noong una ay hindi ito pinansin ng kanyang mga magulang dahil inaakala nila na baka sa sobrang hilig ng bata sa paglalaro ng mga airplanes at baril ay kung ano-ano lamang ang pumasok sa isipan nito. Pero nang magsimula na itong magbanggit ng pangalan at lugar ay doon na nagsimula ang totoong kwento. At kung ako ang tatanungin nyo mga tropa ay ito na marahil ang isa sa pinaka makatotohanang kwento para sa akin. Bakit ko nasabi ito? Mga tropa? Well, si James na noon ay napakabata ay naalala ang detalyadong nangyari sa kanya sa sinasabi niyang nakaraang buhay niya. Gaya na lang ng kung paano siya pumanaw, sino-sino ang mga kasamahan niya at kung saang lugar sila nakipagbakbakan noong mga panahon na yon. At ang nakakapagtaka pa nga dito mga tropa ay wala pa namang napapag-aralan o napapanood ang bata kahit ano patungkol sa World War II. Nagulat nga ang kanyang mga magulang nang sila ay magpunta sa isang World War II exhibit at ang reaksyon ng bata ay talaga namang manghang-mangha. Kaya naman nang matapos ang araw na iyon ay bumalik silang muli dito sa exhibit na ito. Sa pagbalik nila mga tropa ay may nakitang isang eroplano ang bata at talaga namang nalungkot ito. At sa pag-uwi din nila nung araw na iyon ay doon na nagsimulang magbanggit ang bata ng airplane crash on fire ng paulit-ulit. Airplane crash on fire. Madalas pa nga ay nilalaro nito ang kanyang mga larong eroplano at sinisira niya ito. Pero sa pagkakataong ito ay naisip na lang ng mag-asawa na baka dahil sa pagpunta nila sa war exhibit ay na-trauma ang bata. At yun nga ang inakala nila hanggang si James ay madalas na ring tumayo sa gabi at magsisigaw ng airplane crash on fire. Hindi ko rin maintindihan mga tropa pero may kung ano talaga sa batang ito. Umiiyak, sumisigaw, paulit-ulit niyang sinasabing airplane crash.
plane on fire. Little man can't get out. May isa pa talagang nakakapangilabot dito at yun nga ay nang sabihin niya mismo sa kanyang mga magulang kung ano ang pangalan ng sinasabi niyang minamaneho niyang eroplano noong panahon ng digmaan. At yun nga ay ang isang eroplano na kung tawagin ay Corsair. Sa kanyang murang edad napaka-imposible talagang mag-google ang batang ito at malaman ng lahat ng mga detalyadong impormasyon patungkol sa kung ano yung mga eroplanong ginamit noong World War II. At noon ngang ika-3 taong kaarawan ni James ay sinabi niya sa kanyang mga magulang ang patungkol sa isang uri ng barkong tinatawag niyang Natoma. At sinabi niyang ito ay isang sasakyan ng mga eroplanong ginamit noong panahon ng digmaan. Sinabi naman ng kanyang ama na baka isa itong Japanese ship dahil sa pangalan nitong Natoma. Pero iginiit ng bata na ito ay isang pag-aari ng Amerika. Sa sobrang pagkabahala ay nagsimulang magsaliksik ang kanyang ama patungkol sa mga impormasyon na ito. At nakita nga niya ang sinasabi ng kanyang anak. At ito nga ay ang USS Natoma Bay na isang aircraft carrier ng US Navy noong World War II. Namangha na lamang at napaisip ang kanyang ama sa sinabing ito ng kanyang anak. Dahil doon ay tinanong ng kanyang mga magulang kung sino ba ang sakay ng eroplanong sinasabi niya. At ang sagot ng bata ay siya daw umano ang sakay noon at ang sinasabi niyang little man ay ang bansag sa kanya noong mga panahon na yon. Nagsabi din siya ng pangalan na Jack Larson na ayon sa kanya ay kasama niya sa eroplano noong mangyari ang insidente. Imbis na isipin ng kanyang mga magulang na kung may anong sakit ang kanilang anak ay nagpatuloy ang ama sa paghahanap ng mga taong may alam sa nasabing digmaan. Natagpuan nila ang isang matanda na nagsasabing siya umano ay may nakatrabahong nagngangalang Jack Larson na gaya ng binanggit ng kanyang anak. Lumipas ang mga araw ay akala nila ay maayos na ang kanilang anak. Madalas na lang itong mag-drawing ng mga eroplano at lalagyan niya ng kanyang pangalan na may nakadagdag na number 3. Nang tanungin ng kanyang mga magulang kung para saan yung number 3 ay sinabi nitong pangatlong buhay na kasi niya yon. O sa madaling salita ay pangatlong reincarnation na niya ito. Hindi pa rin sumuko ang kanyang mga magulang lalo na ang kanyang ama. Hanggang sa isang araw ay dumalo sa Natoma Bay reunion ang kanyang ama at nalaman niya ang sinasabing Jack Larson ng kanyang anak ay John Larson sa totoong pangalan. Jack nga lang ang bansag dito noong mga panahong yon. Nalaman rin niyang nakaligtas pala ito at doon ay nakuha na niya ang totoong sagot. Ayon sa matanda ay si James Houston Jr. na nooy 21 years old lamang ang alam niyang sakay ng eroplanong ito nang mangyaring mapabaksak ito ng mga Hapon. At siya naman, si Ginoong Jack Larson ay ang nagmamaneho ng isa pang eroplanong kasama nito. Nagkaroon din ng pagkakataon ang kanyang mga magulang na matunto ng mga tunay na kapatid ni James Houston Jr. At halos lahat ng sinabi ng anak ay kinumpirmang totoo ng mga ito. Hindi pa rin ba kayo naniniwala mga tropa? Ilang investigador na din ang nag-aral sa sitwasyon ng batang ito at naniniwala silang hindi ito basta-basta gawa lamang. Hindi ito basta-basta produkto lamang ng isang bata at sinabing siya umano ang taong yun. Nakumbinsi din ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak ay talagang nabuhay noong panahon ng digmaan. Alam naman nating napakalawak talaga ng imahinasyon ng mga bata. Pero sa mga kwentong nabanggit ko, saan kayo talagang napaniwala? At yan po ang ilan lamang sa mga sinasabing naganap na reincarnation. At kung meron man po kayong correction o karagdagan sa video na napanood nyo ngayon, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa comment section. Maraming salamat po at kita-kits muli tayo sa mga susunod nating videos. Mata ay masyo!